Matapos ang 3 araw na bisita pastoral, simula noong ika-4, 5 at 6 ng Agosto 2025, na ang pinakatampok na layunin at kahalagahan ay ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus, na siya ang nagtatag ng Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained, na itatayo ng permanente sa Kapangan, Benguet, bilang saksi ng Panginoong Hesus ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa sa Poiano, Verona, sa tulong ng dating Sons of Holy Mary Immaculate, a Pontifical Religious Congregation, bilang mga binyagan kay Kristo Jesus sa ating katawan at kaluluwa, ng tungkol sa kaganapan ng pagliligtas ng Panginoong Hesus, ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa banal na krus, at ng kanyang muling pagkabuhay, para sa kaligtasan na pinagtagumpayan na ng Panginoon, upang tuluyan tayong lumaya sa kasalanan at kamatayan ng kanyang tagumpay. Bakit tayo ngayon ay nasa 6 na taon ng pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan, simula noong taon 2023 hanggang taon 2028, sa liwanag ng misteryo ng Santo Rosario na ibinigay ng Diyos sa Inang Birheng Maria sa ating dating Santo Papa Juan Paulo II noong buwan ng Oktubre 2002. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa ating lahat sa buong mundo. Bilang mga anak ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng ating tinanggap na sakramento ng binyag, kung bakit tayong lahat ng mga binyagan ay tinatawag na mga Kristiyano na anak ng Diyos sa tulong ng ating Inang Birheng Maria bilang ina ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit gayon na lamang ang kahalagahan ng pag-aakyat sa Kanya sa langit ng katawan at kaluluwa, sa naging papel niya sa pagbisita ng Anghel Gabriel upang sabihin sa kanya o kay Maria ang mabuting balitang galing sa Diyos, na ikaw ay maglilihi at manganganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagkat ang pag-aakyat ng Inang Birheng Maria sa langit ng kanyang katawan at kaluluwa ay mahalaga sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ng pag-akyat niya sa langit matapos ang kanyang muling pagkabuhay, bagkus dahil sa tinanggap niya sa kanyang ama na maging anak ng Diyos. Bakit siya nagpabinyag kay San Juan Bautista sa Ilog Jordan, na napatunayan ito sa pagbabagong anyo niya bilang patunay sa ipinahayag ng Diyos Ama. Siya ang lubos na kinululugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. Gayon din kung bakit ganun na lamang ang bili ng Inang Birheng Maria sa mga apostol ng Panginoong Hesukristo sa kasalan sa Kana. Gawin ang anumang ipagawa ni Jesus sa kanila. Dahil nalalapit na ang aking pagsunod sa kalooban ng Diyos na may kababaan ng loob,
Sa tulong ng Inang Birheng Maria, simula pa noong ika-24 ng Hunyo, 1981, sa loob ng seminaryo ng aming Archdiocese ng Lipa, sa St. Francis de Sales Major Seminary sa Marawi, Lipa City, na sinimulan ng Inang Birheng Maria ang pagsubaybay sa aking bukasyon at buhay pari nang magpakita siya sa mga bisyonaryo ng Medjugorje. Noong ika-24 ng Hunyo, 1981, sa kapistahan mismo ni San Juan Bautista ng kanyang kapanganakan, bilang nagbinyag sa ating tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo ng pagbisita ng Inang Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Santa Elizabeth. Hanggang naging totoo at tunay tayo ng mga anak ng Diyos matapos ang 3 beses na aking panaginip sa Ina ng Diyos na pinakatampok ay ang liwanag na lumukob sa aking buong katawan, dugo at kaluluwa. Bilang tayo ay mga binyagan kay Kristo Jesus na itinuturing ng Diyos Ama na mga anak. Sa binyag na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya para sa aking minamahal na pamilya at mga kapatid, hipag at bayaw, at ng aking mga pamangkin na ilang araw na lamang upang ihandog ko sa Diyos bilang saksi ng Panginoong Hesus ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa na naganap sa Puiano, Verona, sa tulong ng SHMI Fathers Congregation na ngayon ng buwan ng Setyembre 2025, ang paglisang ko sa bayan ng Balayan at sa aming tahanan at hanap buhay bago ang kaarawan ng Inang Birheng Maria sa ika-8 ng Setyembre 2025, at sa tulong niya, bakit kailangan kong sundin ang kalooban ng Diyos at ialay ang aking buong pagkatao sa loob ng monasteryo na itatayong Deus Caritas Es Monastery, a contemplative life of the ordained sa Kapangan, Benguet. Kung kaya't anuman po ang aking naipahayag na ng tungkol sa ating kalagayan para sa pamahalaan at sa pribadong sektor at sa ating buhay bilang tao at ng ating mga kahinaan at pagkukulang sa isa't isa, ay kailangan sumunod tayo sa tunay na kalooban ng Diyos tungo sa pananaw tulad ng aming aral Batanggenyo, mamamayan at Kristiyano, na mahalaga sa ating tunay na hinahangad ng Diyos sa ating lahat, ang kabanalan, at nang makamit nating lahat, ang makapiling siya sa kaharian ng langit. Ang Deus Caritas Es Monastery, a contemplative life of the ordained sa Kapangan, Benguet, ay tunay na ang Diyos ay pag-ibig. Sa kanyang sarili, sinasabuhay niya ang kaganapan ng pakikipagkaisa bilang banal na santatlo at umaapaw ang pag-ibig na ito patungo sa kanyang mga nilikha. Ang mga katagang Diyos ay pag-ibig, marahil ang pinakamaningning na kahulugan ng Diyos sa banal na kasulatan. 2 beses lamang ito nabanggit sa Biblia, at dito mismo sa talatang ito makikita ang isang sulat o marahil isang pangaral na umaalingaw-ngaw sa ika-4 na ebanghelyo, tulad ng unang aklat ni Juan,
Kapitulo 4, versikulo 16. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo marunong umibig. Siya ang unang umibig, kaya tayo umiibig. Kung kaya ang kapistahan ng Inang Birheng Maria ng pag-aakyat sa langit ng katawan at kaluluwa ay sanhi ng pag-asa at lakas, lalo't noong nakaranas tayo ng pandemya na ang katawan at kaluluwa natin ay nasa bingit ng kamatayan. Mas lalong naging lubos ang pagkabahala ng marami sa kalagahan ng buhay sa ating katawan at kaluluwa sa panahon ng giyera at mga matitinding sakuna dulot ng kalikasan. Kung bakit mahalaga na iprinoklamang dogma ng Santo Papa sa kasalukuyan nakikiisa sa kalulhatian ng kanyang anak, si Maria, na laging kaanib ni Jesus sa buhay noon at ngayon. Magnificentissimus Deus. Ito ang kaganapan ani Pio ika-12 na gawaing pagtubos ng Diyos para sa lahat at nagbibigay ng pag-asa sa tanang mananampalatayang tapat hanggang sa kahuli-hulihan. Ang ipinagdiriwang natin ngayon kapistahan ng pag-aakyat kay Maria ng katawan at kaluluwa sa langit. Bakit ang inyong lingkod ay sa kababaang loob sa pagsunod sa kalooban ng Diyos patungong Kapangad Benguet sa Deus Caritas es Monastery, a contemplative life of the ordained, ay gayon na lamang para sa ating mga lider at estado ng simbahan. Pagkat ang ipinagdiriwang natin at ng buong simbahan sa nasabing pista ay ang kapangyarihan ng Diyos na tinanggap ni Maria ng buong puso, tulad kung paano ng inyong lingkod na inuunawa ang tunay na plano ng Diyos sa ating lahat. May kinalaman ito sa anumang maganap sa mga anak ng Diyos sa huling araw. Kung kaya't ang Diyos na nag-akyat sa bumuhay kay Maria ang nagtalaga sa Birhen bilang larawan ng bawat Kristiyano na hangad ay makapasok sa kanyang kaharian pagkatapos ng buhay sa lupa. Kaya matapos ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus noong ika-16 ng Agosto 2025, isang taon ang ating paghahanda ng pagninilay sa buhay natin hanggang ika-6 ng Agosto 2026, pagkat ipinasulyap sa atin ng Diyos ang pangako niyang kaligtasan. At ito ang dahilan ng pagtatayo ng Deus Caritas es Monastery, a contemplative life of the ordained sa Kapangad Benguet. Ang pakikipagtipan ng Diyos sa loob ng banal na misa bilang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo at bilang mga anak ng Diyos sa ating Inang Birheng Maria sa binyag na ating tinanggap. Amen.